Noong 700, halos sangkapat ng ekonomiya ng mundo ang bumubuo sa India. Ito ang puso ng pandaigdigang kalakalan, isang lupain ng ginto, seda at mga pampalasa na nagluluwas ng magandang tela ng koton at mga hiyas sa iba't ibang kontinente. Ang mga lungsod sa India ay nagliyab sa kahusayan sa paggawa at komersyo. Ang Bengal lamang ay mas mayaman kaysa sa pinagsamang buong Great Britain. Ngunit noong 1947, nang sa wakas ay makamit ng India ang kalayaan, ang bahagi nito sa ekonomiya ng mundo ay bumagsak sa wala pang 4%. Ang pagkakaibang iyon ay hindi natural na nawala. Ito ay inalis hindi lamang sa pamamagitan ng pagsalakay, kundi pati na rin sa pamamagitan ng mga batas sa accounting, pagbubuwis at kalakalan. Maligayang pagdating sa kasaysayan ng pananalapi, kung saan nagbanggaan ang pera, kapangyarihan at kasaysayan at walang kasing simple ng tila. Sa loob ng 2 siglo, dinisenyo ng Imperyong Britanya ang isa sa mga pinakamahusay na sistema ng pagsasamantala sa kasaysayan ng tao. Hindi lamang nila pinamunuan ang India, ginawa nila itong pinagmumulan ng pera. Binago nila ang isang sibilisasyon na dating nagluluwas ng mga mamahaling produkto sa Roma, Arabia at Sina, tungo sa isang tagapagtustos na murang hilaw na materyales sa industriya ng Britanya, at ginawa nila ito sa pamamagitan ng isang tahimik na revolusyon sa accounting. Hindi ito isang kuwento ng nasyonalismo o paghihiganti. Ito ay isang kuwento ng matematika, kung paano naging isa sa pinakamayamang lipunan sa mundo, ang isa sa pinakamahihirap, hindi dahil sa digmaan, kundi dahil sa pinansyal na disenyo. Upang maunawaan iyan, dapat tayong magsimula ng maaga, bago pa man iwagayway ang watawat ng Union Jack sa Delhi. Noong mga unang taon ng 1600s, pinamunuan ng Imperyong Mughal ang India. Ito ay isang malawak at sopistikadong sibilisasyon na may halos 150 milyong tao, halos 1/4 ng populasyon ng mundo. Pinangasiwaan ng mga Mughal ang isang maunlad na agrikultura, mga advanced na sistema ng irigasyon, at mga masiglang daungan. Ang mga tela ng India ay labis na hinahangad, kaya't ang mga mangangalakal na Europeo ay naglalayag ng ilang buwan para lamang makauwi ng mga rolyo ng bulak, paminta, indigo at seda. Lahat ay dumadaloy palabas sa mga daungan ng Surat at Kolkata. Napanatili ng India ang isang surplus sa kalakalan sa halos bawat bansa. Ang ginto at pilak ay dumadaloy sa subkontinente, hindi palabas. Ngunit sa kabila ng karagatan, isang maliit na bansang isla ang umuusbong, ambisyoso, armado at organisado sa paligid ng isang bagay na ganap na bago, ang Joint Stock Company. Noong 1600, naglabas si Reyna Elizabeth II ng isang maharlikang atas sa isang grupo ng mga mangangalakal sa London na nagtatag ng East India Company. Hindi ito isang pamahalaan, ngunit magiging isa ito. Mayroon itong mga shareholder, isang lupon ng mga direktor, at tinagtagal, isang hukbo. Sa una, ang kumpanyang ito ay isa lamang mangangalakal sa isang masikip na merkado. Ang Portugal, Netherlands at France ay mayroon ng presensya sa India. Ngunit habang ang ibang mga bansa ay naghahanap ng mga pakipagsosyo, ang mga British ay naghangad ng monopolyo. Ang kanilang sikretong sandata ay hindi diplomasya o baril, kundi pananalapi. Mayroon silang mga barkong pinondohan ng mga bono, siguro na ginagarantiyahan ng Lloyds, at isang network ng kredito sa London na nagpapahintulot sa kanila na palawakin ang kalakalan sa isang saklaw na hindi pa nakamit ng anumang imperyo. Mabilis na napagtanto ng kumpanya na ang tunay na kita ay wala sa kalakalan, kundi sa pagbubuwis. Noong 1757, nagbago ang lahat. Ang labanan sa Plassey, isang maliit na labanan sa Bengal, ay ito ay nagmarka ng isang mahalagang punto sa kasaysayan ng mundo. Dahil sa wala pang 1,000 sundalong British at kaunting lokal na kaalyado, tinalo ng East India Company ang nawab ng Bengal. Ngunit ang tunay na tagumpay ay dumating kalaunan. Naglagay ang kumpanya ng isang puppet king at binigyan ng sarili ng kapangyarihang mangolekta ng buwis sa Bengal. Ang desisyong iyon ang nagmarka ng pagsilang ng kolonyalismo ng mga korporasyon. Sa loob ng isang dekada, ang kumpanya ay kumukuha ng 10 milyong libra taon-taon mula sa Bengal. Isang paglilipat ng kayamanan na napakalaki na nagdulot ng implasyon, tagutom, at pagbagsak ng pananalapi sa buong rehiyon. Umunlad ang London, nagutom ang Kolkatas. Para sa parlamento ng Britanya, napakalaki ng kita. Tumaas ang mga dibidendo ng East India Company. Umunlad ang mga presyo ng stock ng London. Ang mga mamumuhunan na hindi pa nakakatuntong sa Asya ay yumaman mula sa mga buwis ng India. Samantala, ang mga buwis na iyon ay kinokolekta mula sa mga magsasakang hindi kayang bumili ng pagkain.
Ang kumpanya ay naging isang bagay na hindi pa nakikita ng mundo noon. Isang pribadong imperyo na may sariling pera, hukbo, at sistemang hudisyal. Ang mga ehekutibo sa London ay nakaupo sa mga kumikinang na silid-pulungan, habang ang kanilang mga kinatawan sa India ay nangangasiwa sa sapilitang paggawa, mga monopolyo sa kalakalan, at ang pagpigil sa mga lokal na industriya sa ngalan ng isang malayang pamilihan. Hindi lamang ito pandarambong. Ito ay sistematikong paglilipat. Nang tumama ang tagutom sa Bengal noong 1770, isa sa pinakamalang sakuna sa naitalang kasaysayan, humigit kumulang 10 milyong tao ang namatay. Ngunit kahit na nakakalat ang mga bangkay sa mga kalsada, patuloy na tumataas ang kita ng kumpanya. Patuloy silang nangongolekta ng mga buwis. Patuloy silang nag-i-export ng pagkain. Para sa mga mamuhunan sa London, ito ay isang magandang taon. Ang konsepto ng merkado ay pumalit sa pakikiramay. Samantala, binigyang katwiran ng mga ekonomistang British sa kanilang sariling bansa ang lahat bilang isang misyon ng sibilisasyon. Ikinatwiran nila ng India ay atrasado, na pinamodernisa ito ng Britanya, nagtatayo ng mga riles, nagpapakilala ng batas, at nagpapasikat ng edukasyon sa Ingles. Ngunit lahat ng mga reformang iyon ay idinisenyo upang maglingkod sa pagsasamantala. Ang mga riles ay hindi itinayo upang ikonekta ang mga Indian. Ang mga ito ay itinayo upang ikonekta ang mga taniman ng bulak sa mga daungan. Ang mga paaralan ay hindi nilaan upang lumikha ng isang bagong gitnang uri. Sinasanay nila ang mga clerk para sa mga tanggapan ng kolonyal at hindi pinrotektahan ng mga korte ang mga karapatan. Ipinatupad nila ang utang. Maging ang mga riles ng tren na kadalasang itinuturing na mga regalo ng imperyo ay pinundohan sa paraang ginagarantiyahan ang kita para sa mga British. Ang mga mamumuhunang British ay pinangakuan ng 5% na balik na ginagarantiyahan ng pera ng mga nagbabayad ng buwis sa India. Anuman ang maging resulta ng mga riles ng tren, ang mga kita ay dumadaloy sa London, nanatili ang mga gastos sa Kolkata. Ito ang katumbas sa pananalapi ng isang sistemang vampira na umaagos ng walang pagagos. Ang mekanismong ito ay naging napaka-epektibo kaya't nagkaroon ito ng sarili nitong pangalan, ang pag-agos ng kayamanan. Ang intelektual na Indian na si Dadabhai Naoroji, sa kanyang aklat noong 1901 na Poverty and the Un-British Rule in India, ay inilarawan ang fenomenong ito bilang pag-agos ng India, isang patuloy na pag-agos ng mga mapagkukunan, paggawa at kapital sa Britain nang walang anumang kapalit na benepisyo. Tinansya niya na sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, ang India ay nawawalan ng daan-daang milyong libra taon-taon, kayamanan na nagpondo sa revolusyong industrial ng Britanya at mga digmaang imperial. At tama siya. Mula 1765 hanggang 1938, tinatansya ng mga historiador na ang Britanya ay nakakuha mula sa India ng halagang katumbas ng humigit kumulang 45 trilyon sa modernong halaga. Ang bilang na ito ay mas malaki kaysa sa pinagsamang GDP ng Estados Unidos at China ngayon. Nakakagulat ang mga bilang. Ngunit ang tunay na epekto ay hindi lamang pang-ekonomiya. Ito ay pantao. Sa loob ng maraming siglo, nag-export ang India ng mga produktong may mataas na halaga at nag-import ng mga mahalagang metal. Sa ilalim pamamahala ng Britanya, nabaligtad ito. Nagsimula ang India sa pag-export ng hilaw na bulak, opyo at butil, habang nag-i-import ng mga natapos na produkto mula sa Britanya. Ang mga artisan, manghahabi at mga ngalakal na naging gulugod ng pandadigdigang ekonomiya ng luho ay nalipol ng patakaran. Binahan ng mga tela ng Britanya ang merkado ng India sa mga presyong hindi kayang tapatan ng sinumang lokal na artisan. Ang mga bayan na dating kilala sa paggawa ng tela at tela, tulad ng Dhaka, ay bumagsak sa pagkawasak. Pagsapit ng kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ang India ay naging mula sa pagiging pinakamalaking producer ng tela sa mundo patungo sa isang simpleng tagapagtustos ng hilaw na bulak sa mga gilingan ng Manchester. Ito ay isang globalisasyon na estilo ng ika-19 na siglo. Ang India ay naging pinagmumulan ng mga hilaw na materyales para sa pag-usbong ng industriya ng Britanya at sa kanilang bihag na pamilihan ng mga mamimili. Kahit na ipinagmamalaki ng mga opisyal ng Britanya ang modernisasyon, ang kita ng India kada tao ay nanatiling hindi gumagalaw sa loob ng halos 2 siglo. Ang mga tagutom ay naging mas madalas, ang mga sahod ay bumagsak, habang ang imperyo ay lalong yumaman. Hindi ito aksidente. Ito ay isang modelo ng negosyo. Ang bawat imperyo sa kasaysayan ay nangongolekta ng tributo, ngunit ang mga Briton ay nakahanap ng paraan upang gawing parang kalakalan ng tributo.
Pagsapit ng ika-19 na siglo, ang East India Company ay napalitan ng direktang pamamahala ng monarkiya, kasunod ng pag-aalsa ng mga Indian noong 1857. Ngunit ang makinarya sa pananalapi ay nanatiling ganap na hindi nagbabago. Hindi na kailangang manakop ang Raj. Mayroon itong mas makapangyarihan, mga kontrata. Ang kita mula sa India ang nagbayad para sa mga digmaang British sa Afghanistan, mga pensyon para sa mga sibil na tagapaglingkod ng Britanya, maging ang mga suweldo ng mga opisyal ng kolonyal sa Africa. Ang mga gastos ng imperyo ay inilipat sa mga kolonya. At para sa Britanya, ito ang kasunduan ng milenyo. Pinondohan ng India ang mananakop nito. Sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, ang sistemang ito ay umunlad sa isang mas sopistikadong anyo, isang modelo ng imperialismo sa pananalapi na napakasalimuot na hindi na ito magmumukhang pagsasamantala. Nagmukha itong administrasyon. Pinagbuti ng administrasyong British sa India ang istruktura ng mga singgil sa bahay, mga pagbabayad na binabayaran ng India ng Britain taon-taon para sa mga serbisyong ibinigay. Kabilang dito ang mga suweldo ng mga opisyal ng British sa India, interes sa mga pautang na nalikom sa London para sa mga riles at infrastruktura, mga pensyon para sa mga retiradong tagapaglingkod sibil, at maging ang gastos sa pagpapanatili ng mga tropang British na nakadestino doon. Sa teorya, ang mga ito ay tinuturing na mga gastos sa administrasyon. Ngunit sa katotohanan, ang mga ito ay isang sopistikadong panlilinlang sa accounting na idinisenyo upang maubos ang kayamanan. Bawat taon, ang napakalaking halaga ng pera ay umalis sa India nang walang anumang katumbas na reverse flow. Walang mga kalakal na ipinagpalit, walang mga serbisyong natanggap. Ito ay puro isang one-way na daloy ng pananalapi, isang kolonyal na balance sheet na naglilipat ng halaga pahilaga at nagiiwan ng kahirapan. Sa unang bahagi ng ika-20 siglo, ang mga paglilipat na ito ay lumampas sa 100 milyon taon-taon, katumbas ng 10 bilyong dolyar sa halaga ngayon. Sa kabuuan, tinatansya ng mga ekonomista na sa loob ng 2 siglo, ang imperyo ay nakakuha mula sa India ng halagang katumbas ng humigit kumulang 45 trilyon sa modernong termino. Ang bilang na ito ay napakalaki na halos hindi mahalata. Ngunit ang mga bunga nito ay kitang-kita sa lahat ng dako. Ang dating maunlad na ekonomiya ng India na gawa sa kamay at kamay ay napalitan ng isang uring magsasaka na nakulong sa isang paikot-ikot na utang. Ang mga lungsod na industrial ng Britanya tulad ng Manchester, Birmingham at Liverpool ay tinayo sa mga kita mula sa mga hilaw na materyales ng India. Ang mga gilingan ng tela sa Lancaster ay nagliliwanag buong gabi dahil ang mga habihan sa India ay tumahimik. Para sa parlamento ng Britanya, ito ay pag-unlad. Ngunit para sa India, ito ay deindustrialisasyon. Hindi lamang ang mga tela ang mga biktima. Ang paggawa ng barko, pagtunaw ng bakal, at karpinterya ng India ay bumagsak lahat sa ilalim ng mga patakaran ng Britanya. Ang mga kagubatan ng India ay sinira upang matustusan ang mga tulugan ng riles. Napilitan ng mga magsasakang Indian na magtanim ng mga industrial na pananim tulad ng indigo at opyo na nagsisilbi sa kalakalang panlabas ng Britanya, hindi sa seguridad sa pagkain ng India. At nang tumama ang mga tagtuyot, ang mga bunga ay kapahapahamak. Mula 1876 hanggang 1902, isang serye ng tagutom ang lumaganap sa subkontinente na kumitil sa buhay ng mahigit 20 milyong tao. Sa mga taong iyon, nag-i-export pa rin ang India ng milyon-milyong tonelada ng butil sa Britanya. Ang pagkain na maaring nakapagligtas sa mga namamatay ay inilipat sa ibang bansa dahil ang kita sa pag-export ay mas pinahalagahan kaysa sa buhay ng tao. Isang opisyal ng Britanya na nagngangalang Sir Richard Temple ang tumutol pa nga sa tulong pinansyal laban sa tagutom na nangangatwiran na ito ay sisira sa merkado. Ang merkado ang naging sukatan ng moralidad. Ngunit marahil ang pinakabanayad at pinakamadilim na aspeto ng sistemang ito ay kung paano nito ginagamit ang sariling pera ng India upang suportahan ang imperyo. Nang makipagdigma ang mga British sa Afghanistan, Burma o Africa, ang mga bayarin ay kadalasang binabayaran mula sa kita ng India. Ang India ay hindi lamang isang kolonya. Ito ang sentral na bangko ng imperyo. Ang mga sundalong Indian ay nakipaglaban sa bawat larangan mula Sudan hanggang Singapore at ang kanilang mga sahod ay binabawas mula sa pera ng mga nagbabayad ng buwis ng India. Ang infrastruktura ng Britanya sa buong mundo ay pinundohan ng kapital ng India. Ang imperyo ay tumatakbo sa mga rupee ng India. Kahit ng mga nayon ng mga Indian ay nagugutom dahil sa kakulangan ng mga barya na umiikot,
at ang mga magsasakang Indian ay halos hindi nabuhay, ang mga mamuhunang British ay umani pa rin ng garantisadong kita mula sa infrastruktura ng India. Ang mga riles ng tren na madalas na pinupuri bilang isang regalo ng Britanya sa India ay talagang itinayo gamit ang kapital ng Britanya sa ilalim ng mga kontratang ginagarantiyahan ng 5% taunang kita na ginagarantiyahan ng mga buwis ng India. Kung ang mga riles ng tren ay hindi makagawa ng sapat na kita, ang mga nagbabayad ng buwis ng India ang sasagot sa pagkakaiba. Ang panganib ay sa India, ang mga gantimpala ay British. Ito ay kolonyal na pananalapi, ang mga kita ay pribatisado, ang mga gastos ay isinasosyalisa. Kahit na matapos mabuwag ang East India Company, ang lohika nito ay nanatili. Napagtanto ng mga financier ng London na hindi nila kailangang sakupin ang mga bansa upang kumita mula sa mga ito. Kailangan lamang nilang kontrolin ang kredito. Natuklasan ng imperyo ang sukdulang anyo nito. Utang. Pagkatapos ng kalayaan noong 1947, minana ng India hindi lamang ang kahirapan, kundi pati na rin ang isang sistema ng pagdepende. Ang mga siglo ng pagsasamantala ay nagpahina sa mga lokal na industriya, sumira sa naipon na kapital, at nag-iwan sa bansa na may literacy rate na mas mababa sa 2% at talamak na tagugutom. Ngunit ang mundong pinasok ng India ay hindi malaya. Ito ay isang mundong globalisado sa pananalapi na itinayo sa mismong mga prinsipyong pinasimula ng imperyo, mga depisit sa kalakalan, daloy ng kapital, at di nakikitang pagsasamantala. Ang mga umuunlad na bansa na bagong malaya ngunit mahina sa ekonomiya ay mabilis na nahulog sa isang pamilyar na patibong. Nag-e-export sila ng mga hilaw na materyales, nag-aangkat ng mga natapos na produkto, at nanghihiram gamit ang dayuhang pera para mabayaran ang mga ito. Pamilyar ba ito? Yan ang mismong istrukturang nagpatuyo sa India sa loob ng 2 siglo na na-update para sa ika-20 siglo. Ngayon, ang mekanismo ay nagbago lamang ng pangalan nito. Ito ay tinatawag na kaugalian, mga pagsasaayos sa utang o istruktura. Ang International Monetary Fund at ang World Bank ay hindi gumagamit ng mga musket o hukbo, ngunit gumagamit sila ng mga kondisyonal na pautang, mga programa sa pagtitipid at mga patakaran sa kalakalan na kadalasang nagbubunga ng parehong resulta. Ang kayamanan ay dumadaloy mula sa mahihirap patungo sa mayayaman na nakabalat kayo sa ilalim ng patakaran. Bawat taon, ang mga umuunlad na bansa ay sama-samang nagbabalik ng mahigit 200 bilyon na interes at kita sa mga mayayamang ekonomiya, higit pa sa tulong na kanilang natatanggap. Ang daloy ng agos na ito ay hindi na mababaligtad. Ito ay nagiging digital lamang. Maaring gumuho na ang mga imperyo, ngunit ang mga spreadsheet ay tumatakbo pa rin. Ito ang tahimik na katotohanan ng pandaigdigang kapitalismo. Ito ay itinayo sa blueprint ng imperyo. Ang parehong lohika ng pagsasamantala, mas malinis, mas tahimik, at mas mahirap makita. Nung nag-industriya ang Britanya, ginawa nila ito gamit ang mga mapagkukunan ng India, paggawa ng India, at kita ng India. Kapag nag-industriya ang mga modernong bansa ngayon, madalas nilang ginagawa ito gamit ang outsourced na paggawa, utang sa ibang bansa, at mga kita na dumadaloy sa ibang bansa. Iba't ibang panahon, ngunit pareho ang kawalan ng balanse. Ang aral ay malupit at napaka-moderno. Ang mga imperyo ay hindi nagtatapos, sila ay umuunlad. Lumilipat sila mula sa lupa patungo sa mga libro, mula sa pulbura patungo sa mga kontrata, mula sa pananakop patungo sa pagpapasakop. At ang kwento ng India ang pinakamalinaw na halimbawa ng evolusyong iyon. Dahil ang itinayo ng Britanya sa India ay hindi lamang kolonyal na pamamahala. Ito ang prototype ng modernong pandaigdigang ekonomiya, kung saan ang halaga ay dumadaloy pataas na hindi nakikita sa pamamagitan ng mga sistema ng kredito, kalakalan, at pagbubuwis. Ang Raj ang unang eksperimento sa malayang pamilihan sa mundo, ngunit isang panig lamang ang malaya. Kahit ngayon, kapag pinag-usapan natin ang globalisasyon, madalas nating nakakalimutan na nagsimula ito bilang isang network ng mga mapagsasantalang ruta. Ang mga barkong dating nagdadala ng seda at pampalasa ay nagdadala ngayon ng kapital. Ang mga bangko na dating nagpondo sa imperyo ay nagpondo na ngayon sa pag-unlad. At ang mga kita ay gumagalaw pa rin sa parehong direksyon. Ngunit nagtiis ang India at marahil iyon ang huling punto ng pagbabago ng kwento. Sa kabila ng 2 siglo ng pandarambong, tagutom at pagkakwatak-watak, muling itinayo ng India. Nasyonalisa nito ang mga industriya, binago ang pera nito, at sinimulang bawiin ang kinuha mula rito. Hindi sa pamamagitan ng paghiganti, kundi sa pamamagitan ng muling pag-imbento.
Ngayon, ang India ay isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa mundo. Ngunit nananatili ang mga peklat ng nakaraan. Kahit ngayon, ang agwat ng kayamanan sa pagitan ng Hilaga at Timog na Hemisphere ay sumasalamin sa mga makasaysayang linyang iyon. Ang mga lumang ruta ng kalakalan ay naging fossil at naging daloy ng kapital na nagbubunsod ng isang tanong na dapat harapin ng bawat henerasyon. Kapag ang isang sistema ay mas nagbibigay ng gantimpala sa pagsasamantala kaysa sa inobasyon, maaari ba itong maging tunay na malaya? Dahil sa huli, ang pinatunayan ng Imperyong Britanya ay hindi ang pagbagsak ng mga imperyo, kundi ang kanilang pag-aangkop. At ang pinatunayan ng India ay kahit na ang mga bansang labis na pinagsasamantalahan ay maaring muling bumangon, ngunit ang pagbangon ay nangangailangan ng oras. Ang pagsasamantala ay agaran. Yan ang malupit na matematika ng imperyo. Hindi lamang sinakop ng mga British ang India sa pamamagitan ng hukbo, sinakop nila ito sa pamamagitan ng mga accountant. At ang ledger na binuksan nila noong 1757 ay binabalanse pa rin ngayon, ngunit may iba't ibang pangalan at mas bagong mga kagamitan. Hindi na ulit ang kasaysayan, ngunit ang mga balance sheet ay tumutunog pa rin. Kung magbibigay ito sa iyo ng bagong pananaw, pindutin ang subscribe. May mga sagot ang kasaysayan. Ipapakita ko sa iyo kung saan ito mahahanap. Noong 1700, ang India ay bumubuo sa halos isang kapat ng ekonomiya ng mundo. Ito ang tumitibok na puso ng pandaigdigang kalakalan. Isang lupain ng ginto, seda at mga pampalasa na nagluluwas ng magagandang tela ng bulak at mga hiyas sa iba't ibang kontinente. Ang mga lungsod ng India ay nagniningning sa kahusayan ng paggawa at kalakalan. Ang Bengal lamang ay mas mayaman kaysa sa buong Great Britain. Ngunit noong 1947, nang sa wakas ay makamit ng India ang kalayaan, ang bahagi nito sa ekonomiya ng mundo ay bumagsak sa wala pang 4%. Ang pagkakaibang iyon ay hindi kusang nawala. Hindi lamang ito inalis ng pagsalakay ng militar, kundi pati na rin sa pamamagitan ng mga batas sa accounting, pagbubuwis at kalakalan. Maligayang pagdating sa kasaysayan ng pananalapi, kung saan ang pera, kapangyarihan at kasaysayan ay nagbabanggaan, at kung saan walang kasing simple ng tila. Sa loob ng 2 siglo, dinisenyo ng Imperyong Britanya ang isa sa mga pinaka-epektibong sistema ng pagsasamantala sa kasaysayan ng tao. Hindi lamang nila pinamunuan ang India, kundi ginawa rin itong pinagmumulan ng kita. Binago nila ang isang sibilisasyon na dating nag-export ng mga mamahaling produkto sa Roma, Arabia at Sina, tungo sa isang tagapagtustos ng murang hilaw na materyales para sa industriya ng Britanya. At ginawa nila ito sa pamamagitan ng isang tahimik na revolusyon sa accounting. Hindi ito isang kuwento tungkol sa nasyonalismo o paghihiganti. Ito ay isang kuwento tungkol sa mga numero, tungkol sa kung paano ang isa sa pinakamayamang lipunan sa mundo ay naging isa sa pinakamahirap, hindi sa pamamagitan ng digmaan, kundi sa pamamagitan ng disenyo ng pananalapi. Upang maunawaan yan, dapat tayong magsimula ng maaga bago pa man lumipad ang bandila ng Union Jack sa Delhi. Noong mga unang taon ng 1600s, pinamunuan ng Imperyong Mughal ang India. Ito ay isang malawak at sopistikadong sibilisasyon na may halos 150 milyong katao, halos isang kapat ng populasyon ng mundo. Pinamahalaan ng dinastyang Mughal ang isang maunlad na agrikultura, isang advanced na sistema ng irigasyon at mga masiglang daungan. Ang mga tela ng India ay lubos na pinahalagahan, kaya't ang mga mangangalakal na Europeo ay handang maglayag ng ilang buwan sa dagat para lamang makauwi ng mga rolyo ng bulak, paminta, indigo at seda. Lahat ay iniluwas sa pamamagitan ng mga daungan ng Surat at Kolkata. Napanatili ng India ang isang surplus sa kalakalan kasama ang karamihan sa mga kasosyo nito. Ang ginto at pilak ay dumadaloy sa subkontinente, hindi palabas. Ngunit sa kabila ng karagatan, isang maliit, ambisyoso, armado at organisadong bansang isla ang umuusbong sa paligid ng isang bagay na ganap na bago, ang Joint Stock Company. Noong 1600, ipinagkaloob ni Reyna Elizabeth I ang mga pribilehiyo ng maharlika sa isang grupo ng mga mangangalakal sa London, ang East India Company. Hindi ito isang pamahalaan, ngunit ito ay magiging isa. Mayroon itong mga shareholder, isang lupo ng mga direktor, at tinagtagal ay isang buong hukbo. Sa una, ang kumpanya ay isa lamang kumpanya ng pangangalakal sa isang masikip na pamilihan. Ang Portugal, Netherlands at France ay pawang may presensya sa India. Ngunit habang ang ibang mga bansa ay naghahangad ng pakikipagsosyo, ang mga British ay naghahangad ng monopolyo. Ang kanilang sikretong sandata ay hindi diplomasya o baril, kundi pananalapi.
Mayroon silang mga barkong pinundohan ng mga bono, sigurong ginagarantiyahan ng Lloyds, at isang network ng kredito sa London na nagpapahintulot sa kanila na palawakin ang kalakalan sa isang saklaw na wala pang katulad sa anumang imperyo noon. Mabilis na napagtanto ng kumpanya na ang tunay na kita ay wala sa kalakalan, kundi sa pagbubuwis. Noong 1757, nagbago ang lahat. Ang labanan sa Plassey, isang maliit na labanan sa Bengal, ay naging isang mahalagang punto sa kasaysayan ng mundo. Dahil sa wala pang 1,000 sundalong British at ilang katutubong kaalyado, tinalo ng East India Company si Nawab ng Bengal. Ngunit ang tunay na tagumpay ay dumating kalaunan. Naglagay ang kumpanya ng isang puppet king at binigyan ng sarili ng kapangyarihang mangolekta ng buwis sa Bengal. Ang desisyong iyon ang nagmarka ng pagsilang ng kolonyalismo ng mga korporasyon. Sa loob ng isang dekada, ang kumpanya ay sumisipsip 10 milyong libra taon-taon mula sa Bengal. Ito ay isang napakalaking paglilipat ng kayamanan na nagdulot ng implasyon, tagutom at pagbagsak ng pananalapi sa buong rehiyon. Umunlad ang London habang ang Kolkata ay nagugutom. Para sa parlamento ng Britanya, ang kita ay napakalaki. Ang mga dibidendo ng East India Company ay tumaas. Ang mga presyo ng bahagi ng London ay tumaas ng husto. Ang mga mamumuhunan na hindi pa nakakatuntong sa Asya ay yumaman dahil sa mga buwis mula sa India. Samantala, ang mga buwis na iyon ay kinokolekta mula sa mga magsasaka na halos hindi makakain. Ang kumpanya ay naging isang bagay na hindi pa nakikita ng mundo noon. Isang pribadong imperyo na may sariling pera, sariling hukbo at sariling sistema ng hukuman. Ang mga ehekutibo nito ay nakaupo sa kumikinang ng mga boardroom ng London, habang ang mga ahente sa India ay nangangasiwa sa sapilitang paggawa, mga monopolyo sa kalakalan, at ang pagpigil sa mga lokal na industriya sa ngalan ng isang malayang pamilihan. Ito ay higit pa sa pandarambong lamang. Ito ay isang sistematikong paglilipat. Nang tumama ang tagutom sa Bengal noong 1770, isa sa mga pinakamalalang sakuna sa naitalang kasaysayan, humigit kumulang 10 milyong tao ang namatay. Ngunit kahit na may mga bangkay na nakandusay sa mga kalsada, ang kita ng kumpanya ay patuloy na tumaas. Patuloy silang nangongolekta ng mga buwis. Patuloy silang nagluluwas ng pagkain. Para sa mga mamuhunan sa London, maganda pa rin ang taon na iyon. Ang konsepto ng merkado ay pumalit sa pakikiramay. Samantala, binigyang katwiran ng mga ekonomistang British sa kanilang bayan ang lahat ng ito sa ngalan ng sibilisasyon. Ikinatwiran nila na ang India ay atrasado, na ang Britain ay nagpapamoderno sa bansa, nagtatayo ng mga RIS, nagtatag ng mga batas, at nagpapalaganap ng edukasyong Ingles. Ngunit ang bawat isa sa mga pagpapabuti na ito ay idinisenyo upang magsilbi sa pagsasamantala. Ang mga riles ay hindi itinayo upang ikonekta ang mga Indian sa isa't isa. Ang mga ito ay itinayo upang ikonekta ang mga taniman ng bulak sa mga daungan. Ang mga paaralan ay hindi inilaan upang turuan ang isang bagong gitnang uri. Sinasanay nila ang mga clerk para sa mga tanggapan ng kolonyal. At hindi pinoprotektahan ng mga korte ang mga karapatan. Ipinatupad nila ang mga utang. Kahit ang mga riles na kadalasang itinuturing na mga regalo ng imperyo ay pinundohan sa paraang ginagarantiyahan ang kita para sa mga British. Ang mga mamumuhunang British ay pinangakuan ng 5% na balik na ginagarantiyahan ng pera ng mga nagbayad ng buwis sa India. Anuman ang pagganap ng mga riles, ang mga kita ay dumadaloy sa London. Ang mga gastos ay nanatili sa Kolkata. Ito ang katumbas sa pananalapi ng isang sistemang vampira na umaagos ng walang pagdurugo. Ang mekanismong ito ay naging napaka-epektibo kaya't nagkaroon ito ng pangalan, ang pag-agos ng kayamanan. Sa kaniyang aklat noong 1901 na Poverty and Un-British Rule in India, inilarawan ng intelektual na Indian na si Dadabhai Naoroji ang penomenong ito bilang pagdurugo ng India, isang tuloy-tuloy na daloy ng mga mapagkukunan, paggawa at kapital sa Britanya nang walang anumang kapalit na benepisyo. Tinansya niya sa pagtapos ng ika-19 na siglo, ang India ay nawawalan ng daan-daang milyong libra bawat taon. Ang kayamanan na nagpondo sa revolusyong industrial at mga digmaang imperial ng Britanya. At tama siya, sa pagitan ng 1765 at 1938, tinatansya ng mga historiador na ang Britanya ay nakakuha mula sa India ng halagang kayamanan na katumbas ng humigit kumulang 45 trilyon sa modernong termino. Ang bilang na ito ay mas malaki kaysa sa pinagsamang GDP ng Estados Unidos at Sina ngayon. Ang kalkulasyong iyon ay nakakagulat. Mapangwasak ang epekto. Ngunit ang tunay na epekto ay hindi lamang pang-ekonomiya.
ito ay sa mga tao. Sa loob ng maraming siglo, nag-export ang India ng mga produktong may mataas na halaga at nag-import ng mga mahahalagang metal. Sa ilalim ng pamamahala ng Britanya, nabaligtad ito, sinimulan ng India ang pag-export ng hilaw na bulak, opyo at butil, habang nag-aangkat ng mga natapos na produkto mula sa Britanya. Ang mga artisan, manghahabi at mga ngalakal na naging gulugod ng isang pandaigdigang ekonomiya ng luho ay nalipol ng patakaran. Binahan ng mga tela ng Britanya ang merkado ng India sa mga presyong hindi kayang tapatan ng sinumang lokal na artisan. Ang mga bayan na dating kilala sa paggawa ng tela at tela, tulad ng Dhaka, ay bumagsak. Pagsapit ng kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ang India ay naging mula sa pagiging pinakamalaking producer ng tela sa mundo patungo sa isang supplier ng hilaw na bulak sa mga pabrika sa Manchester. Ito ay globalisasyon na estilo ng ika-19 na siglo. Ang India ay naging parehong hilaw na material para sa pag-angat ng industriya ng Britanya at isang bihag na merkado. Kahit na ipinagmamalaki ng mga opisyal ng Britanya ang modernisasyon, ang kita ng India bawat tao ay tumigil sa loob ng halos 2 siglo. Ang tagutom ay naging mas madalas, ang mga sahod ay bumagsak, habang ang imperyo ay lalong yumaman. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang modelo ng negosyo. Bawat imperyo sa kasaysayan ay nangongolekta ng tributo. Ngunit nakahanap ang mga Briton ng paraan upang magmukhang kalakalan ng tributo. Pagsapit ng ika-19 na siglo, ang East India Company ay napalitan ng direktang pamamahala ng monarkiya, kasunod ng pag-aalsa ng mga Indian noong 1857. Ngunit nanatiling buo ang makinarya sa pananalapi. Hindi na kailangan ng Raj ng pananakop. Mayroon itong mas makapangyarihan, mga kontrata. Ang kita mula sa India ay ginamit upang bayaran ang mga digmaan ng Britanya sa Afghanistan, mga pensyon para sa mga sibilyang tagapaglingkod ng Britanya, at maging ang mga sweldo para sa mga opisyal ng kolonyal sa Africa. Ang mga gastos ng imperyo ay pinapasa sa mga nasakop. At para sa Britanya, ito ang kasunduan ng milenyo. Pinupundohan ng India ang sarili nitong mananakop. Sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, ang sistemang ito ay umunlad sa isang mas sopistikadong modelo, isang anyo ng imperialismo sa pananalapi na napakahusay na dinisenyo na hindi na ito mukhang pagsasamantala. Mukhang pamamahala ito. Pinahusay ng British Raj ang isang istrukturang tinatawag na mga singil sa bahay, mga pagbabayad na kailangang gawin ng India taon-taon sa Britanya, kapalit ng mga serbisyong ibinigay. Kabilang dito ang mga suweldo ng mga opisyal ng Britanya sa India, interes sa mga pautang na nalikom sa London para sa pagtatayo ng riles at infrastruktura, mga pensyon para sa mga retiradong kawani ng gobyerno, at maging ang gastos ng mga tropang Briton na nakadestino roon. Sa teorya, ang mga ito ay mga gastos sa administrasyon. Sa katotohanan, ang mga ito ay isang sopistikadong panlilinlang sa accounting na idinisenyo upang maubos ang kayamanan. Bawat taon, napakalaking halaga ng pera ang nagiiwan sa India nang walang anumang katumbas na pabaliktad na daloy. Walang mga kalakal ang ipinagpalit. Walang mga serbisyo ang ibinigay. Ito ay purong pagkalugi sa pananalapi, isang kolonyal na balanse na naglipat ng halaga-pahilaga at nag-iwan ng kahirapan. Pagsapit ng unang bahagi ng ika-20 siglo, ang mga paglilipat na ito ay lumampas sa 100 milyon taon-taon, katumbas ng 10 bilyong dolyar sa halaga na ngayon. Sa kabuuan, tinatansya ng mga ekonomista na sa loob ng 2 siglo, ang imperyo ay nakakuha mula sa India ng katumbas ng humigit kumulang 45 trilyon sa modernong halaga. Yan ay isang bilang. Napakalaki nito na halos parang hindi makatotohanan. Ngunit ang mga bunga nito ay kitang-kita sa lahat ng dako. Ang dating maunlad na ekonomiya ng mga artisan at mga ngalakal na Indian ay napalitan ng isang uring magsasaka na nakulong sa utang. Ang mga lungsod na industrial ng Britanya tulad ng Manchester, Birmingham at Liverpool ay itinayo sa kita mula sa mga hilaw na materyales ng India. Ang mga gilingan ng tela sa Lancashire ay nagsindi buong gabi dahil ang mga habihan sa India ay tumahimik. Para sa parlamento ng Britanya, ito ay pagunlad. Para sa India, ito ay deindustrialisasyon. Hindi lamang ang mga tela ang mga biktima. Bumagsak din ang paggawa ng barko, pagtunaw ng bakal at karpinterya ng India sa ilalim ng mga patakaran ng Britanya. Ang mga kagubatan ng India ay sinira upang matustusan ang mga tulugan ng riles. Napilitan ang mga magsasakang Indian na magtanim ng mga commercial na pananim tulad ng indigo at opyo na nagsisilbi sa dayuhang kalakalan ng Britanya sa halip na seguridad sa pagkain ng India.
At nang tumama ang mga tagtuyot, ang mga bunga ay kapahapahamak. Sa pagitan ng 1876 at 1902, isang serye ng mga tagutom ang lumaganap sa buong subkontinente na pumatay sa mahigit 20 milyong tao. Sa mga mismong taong iyon, patuloy na nag-export ang India ng milyon-milyong tonelada ng butil sa Britain. Ang mga pagkaing maaring makapagligtas sa mga namamatay ay inilipat sa ibang bansa dahil ang kita sa pag-export ay mas pinahalagahan kaysa sa buhay ng tao. Isang opisyal ng Britanya na nagngangalang Sir Richard Temple ang tumutol pa nga sa tulong pinansyal laban sa tagutom na nangangatwiran na ito ay sisira sa merkado. Ang merkado ang naging sukatan ng moralidad. Ngunit marahil ang pinakabanayad at pinakamadilim na aspeto ng sistemang ito ay kung paano nito ginagamit ang sariling pera ng India upang mapanatili ang imperyo. Nang makipagdigma ang Britanya sa Afghanistan, Burma o Africa, ang mga gastos ay kadalasang sinasagot ng kita ng India. Ang India ay hindi lamang isang kolonya, ito ang sentral na bangko ng imperyo. Ang mga sundalong Indian ay nakipaglaban sa bawat larangan mula Sudan hanggang Singapore at ang kanilang mga sahod ay binabawas mula sa pera ng mga nagbabayad ng buwis ng India. Ang infrastruktura ng Britanya sa buong mundo ay pinundohan ng kapital ng India. Ang imperyo ay nagpapatakbo gamit ang rupee ng India. Kahit na ang mga nayon ng India ay nagugutom dahil sa kakulangan ng umiikot na pondo at ang mga magsasaka ay halos hindi nakaligtas, ang mga mumuhunan ng Britanya ay umani pa rin ng garantisadong kita mula sa infrastruktura ng India. Ang mga riles, na madalas na itinuturing na isang regalo ng Britanya sa India, ay talagang itinayo gamit ang kapital ng Britanya sa ilalim ng mga kontratang ginagarantiyahan ng 5% taunang kita na sinusuportahan ng pera ng mga nagbabayad ng buwis ng India. Kung ang mga riles ng tren ay hindi makagawa ng sapat na tubo, ang mga nagbabayad ng buwis sa India ang magbabayad sa kakulangan. Ang panganib ay nasa India. Ang gantimpala ay nasa Britanya. Ito ay kolonyal na pananalapi, pagsasapribado ng mga tubo at pagsasapanlipunan ng mga gastos. Kahit na matapos ang pagkabuwag ng East India Company, nanatili ang lohika nito. Napagtanto ng mga taga-pondo ng London na hindi nila kailangang sakupin ang mga bansa para kumita mula sa mga ito. Kailangan lang nilang kontrolin ang kredito. Natagpuan na ng imperyo ang sukdulang anyo nito, utang. Matapos makamit ang kalayaan noong 1947, minana ng India hindi lamang ang kahirapan, kundi pati na rin ang isang sistema ng pagdepende. Ang mga siglo ng pagsasamantala ay nagpahina sa mga industriyang domestiko, sumira sa mga reserbang kapital, at nag-iwan ng isang bansa na may antas ng literasya na mas mababa sa 2% at talamak na tagutom. Ngunit ang mundong pinasok ng India ay hindi malaya. Ito ay isang mundo ng globalisasyon sa pananalapi. Ang pangunahing prinsipyo na nakabatay sa mismong mga prinsipyong pinagmulan ng mga imperyo ay ang mga kawalan ng balanse sa kalakalan, one-way na daloy ng kapital, at hindi nakikitang pagsasamantala. Ang mga umuunlad na bansa na bagong malaya ngunit mahina sa ekonomiya ay mabilis na nahulog sa isang pamilyar na patibong. Nag-e-export sila ng mga hilaw na materyales, nag-aangkat ng mga natapos na produkto at nanghihiram gamit ang dayuhang pera upang pondohan ito. Pamilyar ba ito? Yan mismo ang istrukturang nagpatuyo sa India sa loob ng 2 siglo na na-update lamang para sa ika-20 siglo. Sa kasalukuyan, ang mekanismong ito ay may mga bagong pangalan, mga pagsasaayos na nakadepende sa utang o istruktura. Ang International Monetary Fund at ang World Bank ay hindi gumagamit ng mga musket o hukbo, ngunit naglalapat sila ng mga kondisyonal na pautang, mga programa sa pagtitipid, at mga patakaran sa kalakalan na kadalasang nagbubunga ng parehong resulta. Ang kayamanan ay dumadaloy mula sa mahihirap patungo sa mayayaman na nakabalat kayo sa ilalim ng pagkukunwari ng patakaran. Bawat taon, ang mga umuunlad na bansa ay sama-samang nagbabalik ng mahigit 200 bilyon na interes at kita sa mas mayayamang ekonomiya, higit pa sa tulong na kanilang natatanggap. Ang daloy ng pag-ubos ay hindi pa bumabalik. Ito ay naging digital lamang. Maaring bumagsak na ang imperyo, ngunit ang mga spreadsheet ay patuloy na tumatakbo. Ito ang tahimik na katotohanan ng pandaigdigang kapitalismo. Ito ay itinayo sa plano ng imperyo. Ang parehong lohika ng pagsasamantala, mas malinis, mas tahimik, at mas mahirap matukoy. Noong nag-industriya ang Britanya, ginawa nila ito gamit ang mga pagkukunang Indian, paggawa ng mga Indian at kita mula sa India. Kapag nag-industriya ang mga modernong bansa ngayon, madalas nilang ginagawa ito sa pamamagitan ng outsourced labor,
utang panlabas, at mga kita na naibalik sa ibang bansa. Iba't ibang panahon, parehong kawalan ng balanse. Malinaw at napakamoderno ang aral. Ang mga imperyo ay hindi nagtatapos. Sila ay umuunlad. Lumipat sila mula sa lupa patungo sa mga ledger, mula sa pulbura patungo sa mga kontrata, mula sa pananakop patungo sa pagsunod. At ang kwento ng India, ang pinakamalinaw na ebidensya ng evolusyong iyon. Dahil ang itinayo ng Britanya sa India ay hindi lamang isang kolonya. Ito ang prototype ng modernong pandaigdigang ekonomiya, kung saan ang halaga ay dumadaloy pataas ng hindi nakikita sa pamamagitan ng mga sistema ng kredito, kalakalan, at pagbubuwis. Ang Raj ang unang eksperimento sa malayang pamilihan sa mundo, ngunit isang panig lamang ang tunay na malaya. Kahit ngayon, kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa globalisasyon, madalas nating nakakalimutan na nagsimula ito bilang isang network ng mga ruta ng pagsasamantala. Ang mga barkong dating nagdadala ng seda at pampalasa ay nagdadala na ngayon ng kapital. Ang mga bangko na dating nagpondo sa mga imperyo ay nagpondo na ngayon sa pag-unlad. At ang mga kita ay patuloy pa rin gumagalaw sa parehong direksyon. Ngunit nakaligtas ang India at marahil iyon ang huling punto ng pagbabago ng kwento. Sa kabila ng 2 siglo ng pandarambong, tutom at pagkakawatak-watak, muling itinayo ng India. Nasyonalisa ng bansang ito ang mga industriya, binago ang pera nito at sinimulang bawiin ang mga kinuha mula rito. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng muling pagtatayo. Ngayon, ang India ay isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa mundo, ngunit nananatili ang mga pilat ng nakaraan. Kahit ngayon, ang agwat ng kayamanan sa pagitan ng hilaga at timog na hemisphere ay sumasalamin sa mga makasaysayang linyang iyon. Ang mga lumang ruta ng kalakalan ay naging fossilized at naging daloy ng kapital, at nagtataas ito ng isang tanong na dapat harapin ng bawat henerasyon. Kapag ang isang sistema ay nagbibigay ng higit na gantimpala sa pagsasamantala kaysa sa inobasyon, tunay ba itong malaya? Dahil sa huli, ang pinatunayan ng Imperyong Britanya ay hindi ang pagbagsak ng mga imperyo, kundi ang kanilang pag-aangkop. At ang pinatunayan ng India ay kahit na ang mga bansang pinaka-brutal na pinagsasamantalahan ay maaring muling bumangon, ngunit ang pagbangon ay nangangailangan ng oras. Ang pagsasamantala ay agaran. Yan ang malupit na matematika ng imperyo.